dun sa mundo, it's more on material and financial. Okay? Pero gusto kong sabihin sa inyo na yung material and financial success, maliit na bahagi lang nung success na gusto ng Panginoon na ma-experience natin dun sa ating mga buhay. So pag sinabi nating prosperity, no, material and financial prosperity, it's just parang part and parcel nung success na gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya, nabanggit ko sa inyo, first Sunday, definition ng true success is becoming all that God wants you to be and doing all that He wants you to do and hearing Him say, "Well done, good and faithful servant." Enter into the joy of your Master. So, yan yung tunay na success. No, it's all about becoming the kind of person God wants you to be and doing all God wants you to do. So, it's a holistic approach based dun sa composition natin bilang isang tao. Kasi pag sinabi mong man, it's not just physical, kundi meron siyang part ng spiritual at saka ng soul. 1 Thessalonians 5:23, sabi doon ni Apostle Paul, I pray that you will be blameless, perfect until the coming of our Lord Jesus Christ, that your whole spirit, soul, and body be found perfect in the coming of our Lord Jesus Christ. So ang composition natin, mga kapatid, tayo ay spirito. Okay? Kapag umalis na yung espiritu mo dyan sa physical na katawan, kahit anong ganda ng katawan na yan, na iningat-ingatan mo, pinaliliguan mo, minamake-upan mo, di ba? Kahit anong ganda niyan, kahit araw-araw kang nag-gym, nagpo-push up and all, di ba? Kapag umalis na yung espiritu mo, wala nang kwenta yung katawan. Kapag umalis na ang espiritu at kaluluwa dun sa ating katawan, the body will start to decay. Magiging rotten na yan. Di ba? Mabubulok na yan. Pero yung ating spirit, ang sabi ng Bible, it will go back to God. No? Ito ay babalik sa Diyos na nagbigay sa atin ito. So yung ating spirit, that is our composition or the part of man that interact with God. Okay? Tapos yun namang ating soul, yung ating kaluluwa, nandun yung ating mind, will, yung emotion. That is how we interact to ourselves. And then our physical, ito yung nag-i-interact dun sa physical and material world. So, yung buong areang yon ng ating pagkatao, yun yung gusto ng Panginoon na nagpa-prosper. I hope yun po ay klaro sa bawat isa sa inyo. So, not just, okay, hindi lamang yung physical, material, financial aspect yung ini-improve natin, kundi lahat ng aspeto, lahat ng area dun sa ating buhay, dapat yan ay nag-i-improve. Okay? So, binigyan natin. So, what does it take to experience true success? Ano yung formula na kinakailangan nating gawin para ma-experience natin itong true success na to na pinag-uusapan natin? So, binigyan natin yan ng definition by getting the word success, no, at nilagyan natin yun nung kinuha natin yung acrostic, no. So S stands for set your priority. Sino yung ating priority? Okay, si Lord. God first. Second Sunday, we understood na yung you, it means understand your value, yung worth mo. At yung value and worth mo, ito ay naka-attach, no, kay Christ. It is Christ who completes us. It's not Jerry Maguire who completes us. Okay? Meaning, hindi ibang tao ang magkukumpleto sa atin. Si Lord ang magkukomplete sa atin. Okay? Siya yung nag-determine, siya yung nag-set, siya yung nag-place ng value natin bilang mga anak ng Diyos. You will not find your completeness dun sa material things, dun sa ibang tao. We will find our completeness in Jesus Christ. Okay? So, yun yung you. And then, last Sunday, pinag-usapan natin through Pastor Joe, dalawang C. No? Which means, yung unang C, clear your mind of doubts and unbeliefs
Paano mo magagawa yun? By creating a faith environment. So kung nandito kayo last Sunday, Pastor Joe talked about si Doubting Thomas. So, normal lang pala na na-experience natin, lalong-lalo na kapag nandun tayo dun sa time of need and confusion, na nagkakaroon tayo ng doubt, just like what happened to Thomas, Doubting Thomas. Pero naintindihan natin no, yung presentation ni Pastor, na si Thomas, hindi naman siya laging doubting eh. Di ba? Nakita natin dun sa isang verse na siya ngayon nagsabi dun sa mga disciples, sige, sumunod tayo sa Panginoon. Kung mamamatay man tayo, di mamatay tayo. Ganon yung kanyang pananampalataya. Pero nung time na yon, after the death of our Lord Jesus Christ, yung pagkanulunga siya at mamatay dun sa krus, medyo, alam mo yon, na shattered. Okay? Shattered into pieces yung kanyang faith. Kaya ang sabi niya, maliban na maipasok ko yung aking daliri dun sa butas sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. So pinag-usapan natin yon. So today, pag-uusapan naman natin, letter E is embrace a biblical worldview. So ulitin ko lang po mga kapatid, ito yung formula, ito yung mga kinakailangan nating gawin para ma-experience natin ang true success. No single formula. Kinakailangan nating pagsamasamahin etong mga bagay na to, definition ng word na success, for us to experience true success in life. Okay? At gusto ko rin sabihin, mga kapatid, na yung true success, it's a journey. It's a continuous journey. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay na ako, successful na ako, I'm already an accomplished man. No? Parang narating mo na. Kasi kapag sinabi mong narating mo na, wala nang next pa na pupuntahan ka. So it's a continuous journey hanggang sa tayo po ay mag-graduate dito sa lupa. Amen? Gusto niyo nang mag-graduate? Hindi pa. Okay. Sino gusto na mag-retire? Okay. Refire na lang. Okay, wag nang retire. Okay, refire for the Lord. Manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Once again, we thank you for the knowledge, the wisdom na ini-impart po ninyo sa amin by your Holy Spirit. All we need to do is to open our hearts, open our mind to what your Spirit is saying unto us. At yun naman po yung gusto po ninyong mangyari dun sa bawat isa sa amin, na mag-improve po kami, mag-progress po kami, Lord God, sa lahat ng areas ng aming mga buhay in terms of spiritual, intellectual, emotional, physical, and material, financial. Lahat ng aspect na yan, gusto po ninyong i-touch sa aming mga buhay. So, Father, we just thank you na kayo po yung mangungusap sa amin sa umagang ito at ipapaunawa po ninyo sa amin yung mga bagay na dapat po naming maintindihan sa tulong po ng inyong Espiritu Santo. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, ano yung ibig sabihin ng world view? Or what is your world view? By definition, not technical definition, sabi niya dyan, okay, sabi niya dyan, a world view is the set of beliefs about fundamental aspects of reality that influence one's perceiving, thinking, knowing, and doing. So kapag sinabi nating world view, it has something to do with yung lens o yung eyeglasses na nasuot-suot mo. At sa pamagitan nung kung ano yung kulay ng eyeglasses na yon, ganun mo makikita yung world around you. So, worldview, sabi niya, refer to as one's philosophy of life, mindset, outlook on life, formula for life, ideology, faith, or even religion. So, pag sinabi pala nating worldview,
It has something to do, mga kapatid, dun sa ating paniniwala. Ano yung mga bagay na pinaniniwalaan natin? At dahil dun sa paniniwalang yon, no, yung pinaniniwalaan natin, yun yung lens na ginagamit natin to relate dun sa mundo o dun sa mga tao, dun sa environment. Di ba? Kung paano tayo nagre-react dun sa mga tao, dun sa mundo, at dun sa environment na nandun sa ating paligid. So, it's a system of belief, mga kapatid, na nakaka-influensya dun sa klase or sistema ng ating pamumuhay. So, how you react, kung paano ka namumuhay, paano ka nagre-respond dun sa mga tao, paano ka nagre-respond dun sa world around you, it has something to do dun sa yung set of belief, dun sa yung mga bagay na pinaniniwalaan. Let me give you an example. Bakit paggabi ayaw mong magwalis? Meron pa ba dito na paggabi ayaw magwalis? Meron pa ba sa inyo na kapag nagwalis ang anak ninyo, sa gabi pinipigilan nyo kahit anong dumi ng ng bahay? Di ba? Kasi na tutunan mo sa paniniwala ng mga sinaunang tao, ng magulang mo, ninuno mo, na kapag nagwalis ka sa gabi ay lumalabas ang swerte. Ano kinalaman ng paglilinis dun sa paglabas ng biyaya o ng pagpapala ng Panginoon? Meron ba sa inyo gumagawa ng ganon? So that is a world view. So yung world view natin, yung pinaniniwalaan natin, maaring yun ay nakuha natin dun sa ating mga magulang, dun sa ating mga ninuno. O kaya dun sa isang libro na binasa mo, isang ideology like Das Kapital ni Karl Marx. Or kung ano man yung libro na binasa mo, and somehow it influenced your belief. Okay? Halimbawa, isang worldview ay yung filosofiya ng hedonism. Okay? Yung hedonism worldview, sinasabi niya na yung pleasure at saka yung self-satisfaction, ito yung highest good and aim of life. Ibig sabihin, kapag hedonist ka, meron ba mga hedonist dito? Kapag hedonist ka, kapag yun yung philosophy of life na pinangahawakan mo, sa iyo, ang pinaka-importante ay maging masaya ka lang. Self-satisfaction. Yung satisfy more on pleasure and happiness. Okay, yun lang yung parang isisik mo. Yung ikaw ay maging masaya, maging maligaya sa buhay. Kasi hoda, nasasabihin mo na wala akong pakialam sa iba, basta ang importante, wala akong tinatapakang ibang mga tao, basta ang importante, masaya ako. That is a hedonistic world view. Just like this one. Ito, may pagka-hedonistic to. Hanggat may atay, tuloy ang tagay. Diba? Kasi ang importante lang naman sa kanya ay masatisfy yung kanyang fleshly craving. So dito, in this case, mga kapatid, ang hedonism ay yung masatisfy yung, di ba kahit ganyan ka na meron nga mga ganyang tao na, alam mo yon, sasabihin nila, oh, ganyan ka nakakapayat, umiinom ka pa rin. Hindi, dito ako lumalakas eh. Nakarinig na kayo ng ganon? Na ang nagpapalakas sa kanya ay marakang demonyo. Jinn. Di ba? May mga ganon. So, pag sinabi mong hedonism, ang highest good or yung ultimate goal and aim mo in life is satisfy the craving of your flesh. Physical pleasure. Sa kanila, inom. Sa iba, sex. Sa iba, material things. So, ang hinahanap mo lang is something that will satisfy, no? Dun sa iyong cravings. Dun sa iyong fleshly craving. That is hedonism. Okay? So, kung yan ang worldview mo, talagang wala kang pakialam dun sa ibang tao. Di ba? Kasi nga, sinasabi mo wala naman akong naapakang iba, basta ako masaya lang. Kaya lang,
Di ba? To the parang point na hindi mo alam, meron kang mga nasa-sacrifice na ibang bagay. Yung iba, ang importante sa kanila ay pera, material and financial success at the expense of their families. So, yung family nila ay sinasacrifice nila dun sa altar of material and financial success. So, okay lang na sira ang pamilya ko, wasak-wasak, magulo ang pamilya ko, basta't matagumpay ako dun sa aking negosyo. Ang importante, marami akong pera at mabibili ko ano man yung pangangailangan nila. So you provide the physical, pinoprovide mo yung physical and material needs ng family mo, but there are other aspects ng family life na sinasacrifice mo. Nagagets po natin? So that is hedonism. What about atheism? Alam natin, pag sinabi natin atheism, kung yun ang worldview mo, eto yung hindi ka naniniwala sa Diyos. Okay? At dahil, syempre, kung ang worldview mo ay hindi ka naniniwala sa Diyos, walang moralidad. Meaning, kung ikaw ay, ang worldview mo is atheism, walang bawal-bawal sa iyo. Tama? Walang bawal. Kasi wala namang accountability. Correct? Nagagets natin? Hindi naman ako, walang Diyos. Kung walang Diyos, hindi ako parang magbibigay sulit pagdating ng panahon. That's atheism. So, kung yun ang pananaw mo, of course, walang bawal-bawal sa iyo. Kaya ngayon, ang sasabihin mo, no, ang panlalamang sa kapwa ay gawaing tiba-tiba. Hindi na ang ano yung original na pagkakabigkas. Ang panlalamang sa kapwa ay gawaing masama. Yun ang original, di ba? Magiging ganon, di ba? Ang panlalamang sa kapwa ay gawaing masama kasi ang paniniwala mo, ikaw ay magbibigay sulit pagdating ng panahon. There is a certain law of karma na mag-judge sa iyo. Di ba? Pero kung ikaw ay atheist, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala doon sa mga batas-batas, sabihin mo, okay lang naman lamang ako ng kapwa kasi magiging tiba-tiba ako. So, those are examples ng mga world view. Okay? Maring yon nakuha mo dun sa tatay mo, sa mga magulang mo, dahil yung mga magulang mo ay mga hedonist sila o atheistic or agnostic or whatever ideology or philosophy in life na pinangahawakan nila. Or maring ikaw ay hedonist, ikaw ay may pagka-animistic, whatever. Okay? Now, as Christians, magta-transition na tayo, it should be different. Bilang mga Kristiyano, dapat we should be embracing a different world view. Okay? Kaya ngayon, ang nangyayari kapag ang isang tao, naging Kristiyano, tumanggap siya kay Kristo, yung mga set of beliefs na nauna niyang parang in-embrace, mapapalitan yung kanyang set of belief, mapapalitan yung kanyang worldview nung tinatawag nating biblical worldview. As a Christian. Kasi Kristiyano ka na, mananampalataya ka na. Yun yung nangyayari at dun sa isang Kristiyano, at yun yung sinabi dun sa Romans chapter 12, verse 2. Ano yung sabi dun sa Romans 12:2? Huwag kayong makiayon. Mas gusto niyo sa English. Okay, the English. Ayaw wala niyo sa Tagalog. Okay, Romans 12:2. Do not conform into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag na kayo makiayon sa takbo ng sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan. Kasi nakikiayon ka eh. Di ba? Anong sabi ng mga kabataan dito? Go with the flow. Tama?
Ginagawa ng marami, di ba? Kahit di pa kasal, pwedeng mag-sex. Sex outside marriage. Yun na yung norm ngayon. Di ba? So, go with the flow. Di ba? Pero, iba yung sinasabi ng Bible. Huwag makikiayon sa takbo sa sistema ng sanglibutan, kundi magbago na kayo ng pag-iisip. Alamin ninyo kung ano yung kalooban ng Diyos o ni Kristo para sa inyo. So, ngayon, na in-embrace mo si Christ, napapalitan yung mga dating set of belief mo. Kung dati naniniwala ka sa ganun-ganon, at naniniwala ka dun sa, naglalagay ng barya dun sa bibig, di ba, at nagpapapungsoy ka ng bahay, kung dati naniniwala ka dun, ginagawa mo yun para pasukin ka ng swerte, ngayon ano na, hindi ka na naniniwala sa swerte kasi malas yun. Pagsabi sa katabi, huwag maniniwala sa swerte, malas yun. Okay? Hindi na ganun ngayon. Dati ganun ka, pero ngayon na kay Kristo ka na, nag-iiba ka na, ang ine-embrace mo na ngayon is the biblical worldview. Ang ine-embrace mo na ngayon, mga kapatid, hindi yung sistema ng sanglibutan, kundi yung sistema ng Diyos. Okay? Yun na yung ating pinangahawakan. So, biblical worldview is based on the infallible Word of God. Yun yung pinapalit mo dun sa mga dati mong pinaniniwalaan. So, when you believe the Bible is entirely true, then you allow it to be the foundation of everything you say and do. Ito yung ginagawa mong standard or sukatan ng lahat ng plano, desisyon, aksyon na ginagawa mo sa buhay. Amen? Nagigets ba natin? Yan ba ginagawa ninyo? Na bago kayo magdesisyon, bago kayo, may mga pinaplano kayo, tinataas muna ninyo sa Panginoon kasi naintindihan ninyo yung Proverbs chapter 3 verse 5. Ano yung sabi doon? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. He will make your way successful. No? So, yun yung biblical world view. Okay? So, pinaniniwalaan mo ngayon na yung salita ng Diyos, ito ay totoo. No? At dahil ito ay totoo, bilang na kay Kristo, ito ngayon yung niyayakap mo. Ito yung ine-embrace mo. Ginagawa mong standard sa iyong buhay. Lord, ano yung sabi mo? Ano yung sinasabi mo patungkol sa iyong salita? Amen? Para mabigyan ka ng guidance. Kaya ang sabi ni David, di ba, your word is a lamp unto my feet and a light unto my. Ito yung nagbibigay ng guidance sa iyo. John chapter 8, verse 31 and 32, TPT, alam niyo kung ano yung TPT translation? Bago na ngayon. The Pillar translation. Okay. The Pillar translation. Jesus said to those Jews who believe in Him, kausap niya mga Jews. Okay? Huwag na tayo mag-joke. Inaantay ni Ila yung joke eh. Okay? Jews. Kapag sinabi mong Jews, ano yung system of belief? Ano yung worldview ng mga Hudyo? Anong religion ang ine-embrace nila? Judaism. Law of Moses. Ilang laws? Ilang law meron si Moses na kinakailangan nilang sundin? 613 laws. Ang dami. Masilat ka lang dun sa isa, back to 0, back to 1. Meron tatlong category, Pastor Joe, yung Law of Moses, moral, ceremonial, and judicial law. Tatlong category, yung 613 na yon,
dinivide nila into 3. 3 category. So, ngayon, sinasabihan ni Jesus, etong mga Hudyo, naniwala sa Kanya, ano yung sabi niya? Ito yung biblical worldview. When you continue, take note of the word continue. It's not a one-time experience. Okay? Nagbabasa ka pa ba ng Biblia? Pastor, nung bago ako, nakapagbasa na ako eh. Okay? Pastor, nabasa ko na yung John 3:16. Okay, nabasa ko, alam ko, kabisado ko na yung John 3:16. Kabisado ko na rin yung Genesis 1:1. Ano pa yung mga kabisado mo? Jeremiah 29:11. Okay? So, marami na akong alam sa Bible. Sige nga, pakishare sa katabi mo kung memory verse mo. Pero huwag kang huminto. Di ba? Kasi yung revelation ni God sa atin, yung understanding natin sa Panginoon, it's a progressive one. Nagpa-progress ka. Meron kang dating, maring nung bagong Kristiyano ka na pinaniniwalaan, pero kapag nagtagal ka, hindi na ganun, nababago siya. Kasi yung revelation, it's progressive. When you continue, sabi niya, take note of the word, embrace all that I teach, you prove that you are my true followers. So it's not a one time, di ba? Pag nawawala dito, for if you, sabi diyan, embrace the truth, biblical worldview, yung turo, yung teaching ni Christ, it will what? Release true freedom. Magkakaroon ka raw ng tunay na kalayaan kapag niyakap mo yung turo ni Kristo. Yung law of grace, yung law of love. It liberates you dun sa mga traditions and teachings na namana mo dun sa iyong mga magulang at turo ng mga relihiyon. Okay? It liberates you. Sabi niya, it will release through freedom. Nagkakaroon ka raw ng tunay na kalayaan. Pero mo, that's liberating. Ngayon, kahit anong oras, pwede ka nang magwalis. Kasi alam mo na yung pagpapala ng Panginoon, hindi nakabatay dun sa pagwawalis, kundi nakabatay sa Panginoon. And as a Christian, you understand that now, bilang isang believer in Christ, you are already blessed. Amen? You are already blessed. At yun ay ma-manifest na lang doon sa iba't ibang mga areas ng buhay natin. We are in Christ, you are already blessed. Meron ba sa inyo dito naniniwala na curse pa rin siya? Pastor, nasa ilalim pa rin ako ng sumpa. Kasi yung lola ko na yung lola ng lola ko, layo na nun, di ba? Lola ng lola ko, ay sinumpa yung aming pamilya na gagapang kayo sa hirap. Merong mga ganun, di ba? How many of you naintindihan natin that when we accepted Jesus Christ, we are already freed from the bondage of curse? Anong verse ninyo na pinangahawakan? Kasi, sabi ng Panginoon, He whom the Son sets free is free indeed. Malaya na. Ang pinalaya ni Kristo, malaya na. Kaya mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Clear? Klaro sa inyo? Yun yung nagagawa nung pag-embrace natin ng truth. Biblical worldview. Yung teaching, yung dating mga teaching na tinanggap mo, tinatapon mo na. Kung hindi naman masama yun, huwag mong itapon. Yung mga parang against lang doon sa turo ng salita ng Diyos. Okay? Tapos, ang ini-embrace natin ngayon, yung turo ng salita ng Diyos. So, why embrace a biblical worldview? Kasi, sabi niya dyan, the Bible is the only written, verbally inspired Word of God and is self-attesting. Google nyo na lang, yung mga akala natin, mga big word yan, hindi naman.
Self-attesting means hindi niya kailangan ng outside proof to prove yung kanyang sarili. The Bible itself proved na siya ay Word of God. Yun ang ibig sabihin ng self-attesting. Unchanging. Hindi yan nagbabago. Kaya yung design ng Diyos para sa tao, He created man, male and female, hindi yun mababago. Okay? Hindi magbabago yun. Kahit ano pang gawin ng tao, kahit anong rainbow pa, kahit anong kulay pa, ang embrace natin, hindi yun magbabago. At doon nakapaloob yung law of procreation. Okay? It's unchanging. Word of God is unchanging. Hindi yan nagbabago. Ang sabi ng Panginoon, I, the Lord, I never change. Sabi ng Bible, ang God, He is not a man that He should lie. Will He promise and He will not do it? So, hindi nagbabago. Ang Word of God, hindi siya magbabago kasi ang God mismo ang nagsabi niyan. And without error in all its affirmed. Kaya, mapangahawakan mo siya. Amen? Ang culture nagbabago. Tama? Ang sabi ng culture, truth is relative. Yung panahon natin ngayon, yung relativism na tinatawag. Okay? Meron nga pong bigay ko muna yung mga verse for this 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. No, yan po ito yung mga Bible verses to support that statement. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay. Binabasag niyan yung sinasabi ng ibang tao na ang Biblia yan ay gawa-gawa lamang ng tao. Okay. No? So sila daw ay nagsalita or nagpahayag under the influence of the Holy Spirit. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us. Yan yung kagandahan yan. Di ba? Para kang nananalamin. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, para kang nananalamin. Sino sa inyo kaninang umaga, nanalamin siya. Nakita mo ba na meron kang dumi sa mukha? Habang anong tawag dito? Nagkikilay ka, di ba? Meron pa sa inyo nagkikilay nang hindi tumitingin sa salamin? Ano magiging effect nun? Iba-ibang nun, di ba? So, dahil sa salamin ng mga bini. Okay. Biglang nakapunta sa bini. So, now, mga kapatid, ang Word of God, hindi mo lang siya binabasa. Kundi, you allow the Word of God to read you. Binabasa ka rin ng salita ng Diyos. At habang binabasa ka ng salita ng Diyos, yung kalooban mo, ano nangyayari sa iyo? Naitatama ang buhay mo. Amen? Naiko-correct ka. That's why it's necessary that we regularly read God's Word. At kapag binabasa natin to, hayaan mo, i-allow mo na basahin din niya yung puso mo at yung kaloob-looban mo. Para continuously naitatama ka. Sino dito yung mga naitama na ng salita ng Diyos? Sino yung mga dito hanggang ngayon may tama pa rin kayo? Dahil hindi kayo nagbabasa ng salita. Yan ang mangyayari, di ba? So it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. In fact, mga kapatid, we're already familiar with ChatGPT, di ba? Familiar tayo sa AI. Artificial Intelligence. Sino mga nakakala? Artificial Intelligence. Tinanong ang AI, AI, ChatGPT. Tinanong siya, sabi niya,
anong kinakailangan gawin para yung mga Kristiyano ay ma-deceive? Somehow ma-deceive mo. Okay? Ito yung tanong. I-post ko na lang. Okay? ChatGPT. Yan yung question. If you were Satan, sabi na nagtanong sa AI, ChatGPT, if you were Satan and you wanted to destroy the faith of Christians, how will you attack to compromise their faith and life of righteousness? Kung ikaw si Satan, sabi niya, anong gagawin mo para sirain yung pananampalataya ng mga Kristiyano? No? Para masway mo sila, para ma-compromise nila yung kanilang faith. No? At ma-segue yung buhay nila from life of righteousness, magkaroon ng unrighteousness sa buhay. Buti pa buti pa itong si AI, ang ChatGPT, alam niyo yung sagot eh. Yeah. Minsan yung mga Kristiyano, hindi alam yung sagot eh. Ito yung sagot niya, dyan sa question na yan. Makita nyo? Distort. Unang-una niyang sagot. Distort. Sa Tagalog ang distort. Pilipitin, di ba? Baligtarin. Okay? Yung salita ng Diyos, ang strategy niya, misinterpret Scripture to create confusion or justify sin. Ginagawa naman yan ng iba eh. Everybody's doing it. So okay lang. Nagawin mo yan. Tactic, twist biblical teachings to align with cultural norms or personal desires, making sin appear acceptable or even righteous. Introduce false doctrines that water down the gospel. Effect, a distorted understanding of Scripture leads to compromised values, division in the church, and ultimately a weaker faith. Yan yung main tool, main weapon na ginagawa ngayon, di ba, ni Satan para isway ang maraming churches at maraming mananampalataya. That's why, mga kapatid, it's necessary that we embrace the teachings of our Lord Jesus Christ. Amen? Kasi, sabi ko nga sa inyo, yan yung standard mo eh. Yan yung magiging guide mo. Okay, so, paano natin i-apply itong biblical worldview na to? Because the Bible is God's Word, it is now, basa, it is now the Christ follower, final authority for all of life's decisions, behaviors, and manner of living. Nagets niyo kung anong ibig sabihin yan? Final authority. Lord, ano yung sinasabi mo patungkol sa bagay nito? Lord, ano yung sinasabi ng inyong salita? Ano yung guideline po ninyo para isang happy marriage? Yung relationship ng husband and wife. Meron ba nakalagay sa Bible? Guidelines about husband relationship between husband and wife? Meron ba? Wala. Walang sumasagot. Meron. Diba? Particularly Ephesians chapter 5. Husbands, submit to your wives. Ano ba? Husbands, submit to your wives. Napilipit na, di ba? Yung iba tumatawa eh. Okay. About yung sa mga anak, di ba? Meron din. Di ba? Meron ba sinasabi yung Word of God, si Jesus Christ, patungkol dun sa mga nang-aaway sa'yo? Mga nang-aapi sa'yo? Ang sabi ng Word of God, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon. Diba? Gantihan mo ng masama ang mabuti. Tama? Diba? Nag-iisip eh. Parang tama. Yeah, so,
Yun yung parang nagiging, anong tawag doon, nagpi-filter. Di ba? Nagpi-filter doon sa mga dross, doon sa mga dumi. Kasi merong Word of God na sumasala doon sa mga decisions, doon sa mga actions, doon sa mga lifestyle na ginagawa mo. Nagagets natin? Okay. Pag may kaaway ka, anong gagawin mo? Awayin mo rin. Ang hira yan, oh. Diba? kaya pala, no? mukhang ibang worldview. Mukhang ibang salita ng Diyos yung binasa ko, no? Palagay mo. Diba? Love those who love you and hate those who hate you. Tama? Anong tama? Okay. Pero parang baliktad no, yung pagkakagawa. So, nag-gets na natin ngayon. Actually, naintindihan naman natin. Minsan medyo, alam mo yun, binibigyan lang natin ng justification yung mga sarili natin. Okay, so, Christ follower. Mga keywords. Christ follower. Are you a Christ follower? Now, kung hindi ka naman follower ni Christ, no need. Diba, hindi ito para sa iyo. Tingnan mo yung katabi mo. Para sa kanya to. Kasi Christ follower yan eh. Tama? Tama? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo lang yung katabi mo. Tingnan natin yung katabi natin. Tingnan natin yung katabi natin. Okay. Christ follower ba yan? Christ follower? Yung iba hindi sigurado eh. Basta hindi ako sigurado eh. Yung mahirap no? Church goer lang. Ba't ka nagsisimba doon? Uy, may pakape doon eh. May paalmusal. Para libre almusal ko. Diba? May aircon doon eh. Di ba? So, okay. Pag ganun nga, church goer, hindi, nandun ang crush ko eh. So, kung Christ follower ka, eto na yung standard mo. Eto na yung embrace mo. Okay? Ang final authority, final hindi mo pwedeng medyo ibalik ko ng konti, Pastor. Okay. Final authority. Okay? Hindi mo pwedeng i-segue. But konti lang naman eh. But pwede bang magmura ng konti? Lord, pwede bang konting lang, white lies lang, kahit ano pang kulay niyang lie na yan, lie pa rin yan. Okay? So, final authority. Ang ginagawang final authority, yung Word of God, final authority for all of life's decision. Mga desisyon na gagawin sa buhay, yung behavior mo, ba yung asal mo, ikaw ba ay mapagpatawad? Ikaw ba ay mapagmahal? Tignan mo nga yung katabi mo kung mapagpatawad yan at saka mapagmahal. Yan yung unang di ba? Summarize into one, yung law. Ayan. Mapagmahal, mapagpatawad, yun yung asal mo. Tao itong mga ito. Parang nakaka-relate. Relate ba kayo? And manner of living. Okay, nagigets nyo? So pag yan ang in-embrace natin, worldview, sabi niya, it will free you. You will experience true freedom. Mga kapatid, ang sarap, ang ginhawa sa pakiramdam ng wala kang kaaway. Kahit may nangaaway sa'yo, bahala sila. Diba? Kahit may mga taong may ayaw sa'yo, bahala sila. Wala kang magagawa dun eh. Hindi mo naman kontrolado yung isip nila. Oy, mahalin mo ako, gustuhin mo ako. Wala kang magagawa, hindi ka gusto eh. Hindi ka kagusto-gusto sa paningin nila. Ang importante, gustong-gusto ka ni Lord. Amen? Gustong-gusto ka ni Lord. Sabi nga ni Pastor Anis dati, walang makakapagpabago nun. Yung pagmamahal, walang makakapagpabago nun. Kaya nga, hindi yung worldview ng mundo eh. Diba? Kundi yung worldview na galing sa
Word of God. At ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Amen? I have loved you with an everlasting love. Walang makakapagpabago dun sa truth na yun. At kapag yun ang in-embrace mo, hindi mo kailangan ng mga likes ng mga tao dun sa mga post mo to feel good. Oh, I feel good. Ta-na-na-na-na-na. Di mo kailangan yun. You always feel good because God is good in your life. Palakpakan natin si Lord doon. Amen. Tapusin na natin kasi medyo napapasarap ako. Okay. Dahil ang salita ng Diyos, it's unchanging and therefore trustworthy, we can hold on to it with assurance. Meron kang katiyakan. Di ba? Kapag yan ang in-embrace mo, sigurado ka. Sigurado ka, meron kang security. Yan yung magiging security blanket mo. We can hold on to it with assurance, knowing that what God has said will surely come to pass without fail. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya mga kapatid, kapit lang sa salita ng Diyos, dun sa kanyang mga pangako, dahil mangyayari at mangyayari ang mga yan sa takdang panahon. Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kapit lang. Pakisabi sa katabi, kapit lang. Kapit lang, bes. Kapit lang. Kay Lord, kapit lang sa salita ng joke. Hindi, salita ng Diyos. Okay? Sa salita ng Panginoon. Let's all stand and let's pray. Tapusin natin ito sa pamagitan ng isang panalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay binigyan niya ng kanyang salita. Yung Bible natin, it's a gift from the Lord. Amen? Regalo yan ng Panginoon sa atin. So wag mong itatapon, wag mong hinahayaan lang sa kung saan. Read it. Ito yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Ito yung love letter ni Lord para sa bawat isa sa atin. Panginoon, maraming salamat po for the gift of your word. Maraming salamat po sa Biblia na meron po kami. Salamat po na ito po ay mapanghahawakan po namin. Yung mga promise po ninyo na nakasulat, Lord God, sa Biblia, Lord, ito po ay pwede po naming kapitan, Lord. Kapitan sa oras ng pangailangan, kapitan sa oras ng unos, sa oras ng bagyo, sa oras ng mga kaguluhan, sa oras na merong confusion sa aming mga buhay, Lord, we can always go to your word, O Lord, para maging source ng strength po namin, source ng motivation, Lord God, and even maging source ng passion ng aming paglilingkod, Panginoong Diyos, sa inyo. Salamat po, Lord, for this invaluable gift that you have given to us, the Word of God, the Bible. May each one of us present here at dun sa mga nasa online will treasure it forever in our hearts, O God. Salamat po sa inyong papuri. Sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen.